So kami ay papasok. Atid ng bata. Ayan o, si Jay. Hi Jay! Oh my gosh, it's snowing. Tignan nyo, nag-i-snow. Let's go. Let's go, babe. Yan, so ito yung school ng anak ko pag winter. Yan, nakita nyo, no? Yan. Tayo ngayon ay punta na doon sa ating sasakyan. Kasi uwi na tayo. Buti nga ngayon, okay na siya eh. Na ganyan, no? Dati ang hirap talagang niya talagang paanuhin papasukin. Ayan, no? Tingnan yung paligid, ang ganda, no? Pagka lumala pa yung winter, mas lalang maganda yung paligid. Ayan, so andito na po tayo ulit sa parking lot namin. Ayun yung aming apartment, no? Tapos ayan, ito yung library, tapos yun. So ito yung sinasabi ko, magiging skating rink yan. So pagka talagang maano na ang snow tsaka makinis na yan, so pwede nang pumunta ang mga bata dyan. Paano magiging skating rink yan? Nilalagyan nila yan ng tubig, no? Nung isang araw binabasa-basa nila yan. Ngayon parang walang pumunta, no? So yan, hanggang sa kumapal-kapal na siya, kumapal tapos hanggang sa maging makinis, no, yung surface nito. Yan, tapos pwede na mag-skating dyan. So yun nga, so ang daming ano dito sa Canada, no, ang daming malungkot na balita, like yung mga napapanood ko na sa isa sa Canada Chronicles, diba, parang 4.6 million, parang ganun. Pero doon naman sa iba, sabi naman nila 1.6 million. So iba-iba yung mga nagiging numbers, no? Pero we're talking about millions. Yun ay sigurado, no? Millions na mawawalan daw ng mawawalan ng paper or mawawalan ng status dito sa Canada next year. So tinatanong yung ating immigration minister kung ano ba ang mga plano doon sa mga yon, kasi parang inaasahan yata lang nila na uuwi ng kusang loob itong mga ito, no? Pero sa ngayon ay ang dami-dami na rin din talaga na tao dito na undocumented, na hindi nila thousands pataas, no, mga undocumented na hindi na nila matrack kung nasaan na. So paano pa yung milyon na mawawalan ng status, no? Paano pa nilang matatrack yung mga yon? Although I think naman sa ating mga Pilipino, malamang sa uuwi naman tayo, no, compliant naman yung mga talagang mawawalan at wala nang magagawa doon sa kanilang mga papers. Pero as of now, may mga yung iba naman daw doon sa millions na yon is pwedeng maging PR, which is a good news. Sana, no, kasama na rin kami doon sa 2025, kasi doon po sa mga hindi nakakaalam, kami ay hindi pa po PR dito, so under temporary working permit kami. Pero ang kagandahan kasi ng pathway namin is pilot program siya, yung HCCP HSW pilot program. So ito ay direct to PR na po, ano. So nung bago kami umalis sa Pilipinas is na-assess na yung paper namin, eligible na kami for permanent residency. Ang inaantay na lang is yung ano namin dito, yung 6 months experience. Back then, it was 2 years, tas naging 1 year, tas naging 6 months. So, mas maluwag sila dito. Mas pinapaluwag pa nila yung mga requirements. So, yun na nga, no. So, sana, hopefully, no. Pero hanggat, kasi parang wala pa naman kaming 6 months na nakapagpapas ng makakapag-submit ng PR paper namin. Sabi doon ay 21 months daw kapag ikaw ay naka 12 months na experience. 21 months ang processing ng paper mo before bumaba yung PR talaga, no. Pero yung iba, nakakatuwa na ang bilis nilang na-approve. 3 months, 2 months, ganyan, may approval na sila, no. So, depende din siguro sa territories yun, I believe, o sa mga provinces, no. Kasi, sa Ontario, Alberta, yan, BC, ang bilis nilang magbilis nilang what you call this, yung mag-approve. Samantalang dito sa amin, yung Saskatchewan, Manitoba, medyo matagal dito, no. Pero okay lang kasi, okay lang na yan na mag-antay, no, kasi yun naman talaga yung nakasaad doon sa dapat pag ganyan hindi tayo mainggit. Although kahit papaano, no, nakakaramdam tayo ng konti kasi syempre sino ba naman ang
ayaw na agad-agad na maging PR. Pero hanggat hindi naman lumalampas siguro yung time na yon, yung 21 months na yon, kumbaga medyo kampante pa rin kahit papaano. Pero talagang saka kami kakampante pag andyan na yung PR paper namin. So isa yan sa mga struggles din dito, no, yung parang uncertainty hanggat di mo hawak yung PR mo, yung PR paper mo at na-approve ka as PR. Ang daming pa rin pwedeng mangyari, like ngayon mga bigla-biglang mga policies na pinapatupad, no? So hindi natin alam, baka biglang but I think yung sa amin naman kasi is direct PR naman siya, don't think na maapektuhan yon. But I think maapektuhan yung mga susunod na PR program, although yan ay na-disclose na in public or na-announce na nila na magkakaroon ng landed PR dito, which is next year magsisimula na yung silang tumanggap ng application. Parang I think baka medyo maging atrasado yon, or hindi pa next year tumanggap, or maybe mid next year, kasi I believe it's just lang na tapusin muna lahat ng mga nandito na PR, no, na nag-a-apply ng PR before naman din silang makapag-receive or mag-receive ng mga aplikante na landed PR na dito. Kasi kami ang tagal din naming nag-antay, no, tsaka kumbaga nagtapos ng work experience. So ayan, binuno talaga din namin, lalo na yung mga 2 years, no, merong mga ganyan nung original na yung mga unang-una 2 years ang requirement sa kanila. So ayun, ako 1 year naman yung nai-send ko na experience. So ayan, tapos ano pa ba ang mga dito, gaya yan yung pagkakaupo ni Trump na president. So mag-impose siya ng 25% tariffs sa mga Canadian goods, or sa mga na dinadala na goods ng Canada sa US, which I think is sabi din dun sa mga reports ay magkakos ito ng recession, no, or kawalan ng trabaho, because ang taas talaga noon, ang laki nung tariff na yon, no. Billion, no, ang pinag-uusapan natin dahil dyan. Ba't ba niya ito ginawa? Dahil daw hindi maganda yung kailangan i-strengthen daw ng Canada yung mga borders niya dahil ang daming nakakapasok na illegal immigrants and drugs. So, ang pwedeng gawin, of course, ng Canada is to tighten the security measures sa mga border. Kaya lang, Diyos ko, yung border naman ng Canada at US, paano mo namang i-secure yun talaga totally? Napakalaki noon, 'di ba? Kahit na i-employ nila ang mga tao dito sa Canada para bantayan yung na yun hindi pa rin kaya. So I don't know kung paano gagawin ng Canadian government doon para ma-strengthen yung mga borders, no. So dami, pag minsan mapag-iisip ka kung tama ba na, or ayos ba na ngayon kami pumunta, parang gano'n, parang 'di ba, sa dami ng mga challenges na yan, tapos may mga nakaabang pang challenges, ganyan. Tapos ang gulo din ng politics dito. Pero mas magulo sa Pilipinas for sure, kasi 'di ba, grabe naman yung mga diyan between Marcoses and Dutertes. So pero isa din sa at least grateful kami is wala na kami dyan, no, kasi yun, ang hirap lang talaga dyan sa Pilipinas, nagbabangin yung mga nasa taas at yung mga nasa baba, parang ganun, parang nanghihingi lang din ng ambon, ganyan, yun ang mahirap, no. Tapos dito, so yun na nga, parang naisip namin na is this a good time na ngayon kami pumunta dito. In the other way, parang iniisip din namin na at least nakita natin siguro yung worst ng Canada bago siya, syempre hopeful tayo, bago siya muling maging maayos. So ang kagandahan kasi noon na dinatnan mo yung mahirap na estado dito is ready ka, 'di ba? Parang doon ka na accustom, hindi katulad nung sa iba din na masyado silang maraming reklamo kasi nga nakita nila yung glory days ng Canada, tapos ngayon nagde-decline ang quality of life. Ayan,
according sa kanila ha, ng quality of life, nagdi-decline ang lahat-lahat, ganyan, tapos ang taas ng inflation. So, syempre maganda yun na naabutan nila, na maganda talaga dito sa Canada, no? Kumbaga, yung prime, yung golden years ng Canada naabutan nila. Pero kami na umabot sa, sa ganito lang na state niya. Kahit pa paano, grateful din kami kasi, parang, 'di ba, pagka nga daw ikaw ay taong lumaki sa challenges or sanay sa challenges, parang pagka naging mas maayos yung situation, mas ma-appreciate mo, 'di ba, kapag nakita mo yung ayos ng situation, yung difference nung pinanggalingan mo at saka yung nandito. At saka actually kami nanggaling kaming Pilipinas so talagang mas mahirap sa Pilipinas as compared naman dito. Iba yung mahirap sa Pilipinas sa mahirap dito sa Canada. Parang ako, syempre kami, dyan lang kami nakatira, naka-apartment kami. Ang apartment namin, $655. Isa yan sa pinakamurang apartments dito. If not, yan ang pinakamura, no? It's a 2-bedroom apartment. So, tas ayan, may mga malalaking apartment na ganyan. Hindi namin afford yan kasi I consider ourselves na mahirap dito sa Canada, no? Kasi yung asawa ko lang yung may work. So, single household income kami. Wala kaming child benefit, which is malaking tulong sana kung meron. Pero malapit nang magkaroon. Pero yun, no? Pero kahit na ganun, kahit na mahirap kami dito, iba talaga yung mahirap sa Pilipinas Sa Pilipinas, na subukan ko yung 5 piso lang laman ng bulsa ko. Tapos wala. Tapos nag-iisip kami kung kanina. Tapos manganganak ako. Yung ganyan. Tapos nag-iisip kami lagi kung saan ba kami manghihiram ng pera. Yung mga ganyan, no? Pero dito, secured ka. Kahit magkasakit ka anytime. Wala kang gagastusin. Yung mga ganun ba? Secured ka na at the end of the month or every quincenas dito or every 2 weeks, merong darating na pera na panggastos niya ulit. So, yun ang laking difference na nagagawa ng mga ganun, no? Tapos may mga dumarating na mga checks, kahit papaano nakakatulong yun, no? Para makabayad ng mga utang, tapos ng mga ng mga household utilities, makakatulong siyang pambayad. Ayan, so tapos dito ang ref namin permis na puno kasi nga kaya naman, 'di ba? Pero sa Pilipinas ay ang hirap talaga, basta ibabudget mo lang yung 1,000 kada linggo, yun na yun. O pagka nagkulang, o di ka na lang, magkumuha ka na lang ng talbos ng kamote, no, para may may ulam ka, which is ang sarap din kasi doon naman yung mga ganong bagay, mga bagay na simpleng-simple, no, ang laking tulong din naman sa pamumuhay, no, doon, dahil yun nga, ang dami mo naman din pwedeng itanim doon. Dito wala ka namang maitanim dyan. Anong tatanim mo dyan, no? Puro snow. So doon pwede ka magpalaki ng ganun, basta meron ka lang konting lupa dyan, magtanim ka ng kangkong, ng kamote, mga ganyan ba, no? Pero generally speaking, mas masarap pa rin dito in terms of security. Ang hindi lang masarap dito, ayan, yung pag nag-i-snow. Pero hindi naman ganun kahirap, no? As of now. Kasi sobrang nipis pa ng snow. Pero pagka umover naman na ang snow din sa pagbagsak, no? May mga time na -30, may mga ganyan dito, no? Tapos nag-i-snowstorm. Ayun na mahirap. Pero yun nga, sabi ko nga, may kanya-kanya kasing challenges ang bawat stage ng buhay, ang bawat place. Kung paano ka mag-a-adapt sa mga challenges na yun, at kung paano mong pakikita yung good side or yung positive side sa mga challenges na yun sa buhay mo, kung saan ka man naroon, yun na lang din yung sa tao. Yun na lang din yung what makes or breaks you, 'di ba? Nandito lang lahat yan So, ayun, no, let's lagi tayong tumingin doon sa positive side ng mga bagay, although given na yan yung mga challenges na nandyan, pero what we take away from all these challenges na na-experience natin. So, yun ang natin, yun ang dapat nating makita, no, and i-practice, no. So, I hope everybody's doing great, and sa lahat ng mga challenges, lagi tayo maging grateful and thankful. Kasi ang daming mga dapat pa rin ipagpasalamat, no? The fact na ikaw ay humihinga, kasama mo yung mga anak mo natutulog sa gabi, wala kang sakit,
'Diba? Tapos yung husband mo andyan kasama mo, tinataguyod niyo yung inyong family ng magkatuwang. Ang laki-laking bagay na yung mga yan. So, I hope everybody's doing great again, and let's continue to be prayerful and be grateful for all the blessings, big or small. And thank you for watching. God bless us always. Bye.